Muling humarap sa pagdinig sa House Quad Committee si Cassandra Ong, ang 24-year-old na negosyanteng pinaghihinalaang sangkot sa iligal na operasyon sa Pogo. Ito ang unang pagkakataon na sumabay sa pagdinig sa Squad Committee sina Alice Go at Cassandra Ong. Incorporator si Ong ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa Nerena Pogo Hub sa Porac, Pampanga at kasalukuyang nakadetain sa kamera matapos ma-cite in contempt. Nobyo ni Ong ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley Go. Sa ika-6 na pagdinig ng Quad Committee, ay kinamusta muna ang kanyang kalagayan matapos makonfine sa hospital ng ilang araw dahil sa mababa umanong blood pressure at mababang blood sugar level. Binusisi rin ang ilang mga graduation picture ni Ong pero iginiit niyang elementarya lang ang natapos niya at hindi pa sigurado kung natapos niya ang elementarya. Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po, Mr. Chair. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, yung Mr. blood Chair. pressure mo hindi na bumababa? May maintenance naman po. Okay, sige. Kasi yung huli na hearing natin ay medyo nagkaroon kayata ng hypertension, di ba? Kaya hindi tayo natuloy doon sa pagtatanong, no? Kung naalala mo lang na yung huling nandito ka, tinanong kita, no, kung saan ka nag-aral. Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. No? Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Chinese school po. Chinese school? Opo. Saan? Sa Binondo. Sa Binondo? Binondo Chinese School. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Yung last po ba? Ba't marami ka bang pinasukang eskwelahan? Sa elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Pinakalas ko po is Manila Patriotic School po. Manila Patriotic School sa Binondo. Yes po. Hindi kasi ako familiar dun sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag-aral? Elementary lang po yung inaral ko. So high school, hindi ka na tumuloy? Hindi po. Nag-aral ka na sa China? Hindi po. Hindi ka ba nag-aral sa China? Hindi ka. So dito ka lang sa Pilipinas, elementary lang. Hanggang anong grade? Grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Grade 5. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ito. Mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? High school yan? Anong school to? Public school po yan. ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS, di ba? Parang, alternative learning system, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka, no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Mr. Mr. Chair. Ganda nga ng picture mo rito, graduate ka, Sabi ni Ronaldin Baterna, di ba? Sa sa Manila ito. Di ba ikaw nagsabi noon? Akala ko si Ronaldin So di ba? High school graduation picture niyo to. So Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan.
Hindi, kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Ano Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Oh, meron ka pang award dito merong So, ito bakit ka may ganitong picture? Yan, how do we show this? Ayan. Ano nga? Pakita nga kaya. Mr. Chair, in the spirit of generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. O sige, nga. Secretariat, nga. Please. So, sige, babang inaano natin yan. So, nagpa-picture ka lang ng toga. Pakisoli daw yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay na. Mr. Chair, I would like to. Mr. Chairman, I refuse to surrender my cell phone. Okay. Because there are a lot of pictures in here that might incriminate myself. Okay, I perfectly understand your situation, Congressman Fernandez. So, And if the resource persons have manifested that this toga that she was using was used not really as a manifestation of her being a graduate of that school, then we tend to believe her. Okay. So, No more taking this picture and be put in that monitor. Mr. Chair, okay. Yes, Congressman Nakop. nung una po, may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam Ngayon, ito na naman. May kung si Madam Cassie ang nagpadala sa kanya ng picture na yan? Kasi ikaw ba nagpadala ng picture na yun kay Congressman Fernandez? Hindi po, Mr. Chair. Sige. So, gaya ng tanong ko kanina, nasagot mo naman, sabi mo naman ay elementary, no? Pero yung picture na yan pang high school, nagpa-picture ka lang, di ba? Okay. Saan mo ginamit yung picture na yan? Na naka-toga ka? Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS yun. Tapos pumunta lang po ako. Tapos sakto may dang. So sumali ka lang sa picture. Opo, Oo. tapos- Pero hindi mo natapos yung ALS mo. Pumasok lang ako. 2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na napasukan mo? Hindi mo Ma'am Daisy? Daisy. Opo. So wala ka ring teacher na Rubilin ng pangalan? Magandang hapon po sa ating lahat. Mr. Chair, I'd like to direct my questions to Ms. Cassandra Ong. Ms. Ong, kumusta ang pakiramdam mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Nakakain ka okay ba yung pagkain mo? Okay lang po, Mr. Chair. Okay, so yung blood sugar mo okay naman? May maintenance naman po. Okay, sige. Thank you very much. Sir Chair, Ms. Cassandra Ong, balikan lang po natin yung mga naunang pandinig, no? Na-establish po natin yung fact na you were born in 2000, in year 2000, right? And then you were not able to finish your elementary education. That's correct, right? Yes. Pwede pong pakigamit po yung mikropono. Tama po? Tama po, Mr. Chair. And then in 2019, you were 19 years old at that time and you were already the representative of Lucky South 99. No? Tama po ba yun? Mr. Chair, I refuse. I invoke my right against self-incrimination po kasi may final na rin kaso sa akin. Anong pong case yun, Ms. Ong? Sa human trafficking po. What does that, ano po yung kinalaman doon sa... But anyway, Ms. Ong, dito po, kasi it's already an established fact that you were, in 2019, you were already representing
Lucky South 99, as indicated by the sublease agreement that you entered between Lucky South and Whirlwind Company. So, but the fact is, you were 19 years old at that time. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, sige. So, sa unang pandinig din po, na-mention niyo po na hindi niyo po sinusubaybayan itong hearing na ito prior to your coming here, no? Hindi lahat. Hindi lahat. Bali, napapanood naman. Sobrang madalang lang po. Okay. So, aware din ho kayo dun sa mga unang katanungan regarding your first meeting kay Attorney Harry Roque? Yung mga kasagutan po niya? No po, Mr. Chair. Okay. So, maaari niyo ba pong may salaysay kung ano po yung nature or yung circumstance ng inyong pag-meet ni Mr. Harry Roque? Saan po ulit, Mr. Chair? Maaari niyo po pang may salaysay kasi sabi niyo hindi ho kayo nakikinig or nanonood sa mga naunang pandinig ng komiting ito. So, hindi niyo rin ho, I think, nakita o napanood yung mga kasagutan po ni Attorney Harry Roque nung siya po ay tinanong kung paano po kayo unang nag-meet, no? So baka for fairness sake, no? Maaari niyo po ba bang may salaysay sa amin dito? Ano po yung nature, ano po yung circumstance kung paano ho kayo nag-meet first ni Attorney Roque? First time na mag-meet Yes, po, first no? time. Na-explain ko na po last time sa committee na to. Ang sabi ko po is, nakilala ko siya during nung time na after election po. Ano pong year yun? After election, mga around Kasi dalawa pong election in 2019 nagka-election po tayo, in Opo, 2022 yung last election po is 2019, 20 po. 2022. Opo. Okay, nung 2022 po kayo nagkakilala niya. Opo. Sa anong paraan po kayo nagkakilala, Mr. Chair, Ms. Ong? Pinakilala lang po siya sa akin during dinner, basta sa isang pagkainan lang po. Okay. Ano po ba yung panag-usapan niyo doon sa dinner na iyon? Wala naman po. Wala. Opo. Okay, sige. May alam ho ba kayo sa solar business? Ayun po yun sana na magiging parang partner po namin. Ano po? Ayun sana magiging isa sa mga negosyo po So, ibig namin. sabihin, meron kayong pinag-uusapan. Hindi tama yung sagot mo sa akin na wala kayong napag-usapan. Or? Mr. Chair, sorry po. Ang sinabi niyo po kanina is nung una po, di ba? To be honest, nung una wala po masyado. Ang alam ko wala po talaga. Pero Hindi, meron kasi po... Mr. Chair, ang sabi, gusto ko lang pong ilinawin dito na kasi nga po you were very somewhat close or had an influence or perhaps meron kang certain relationship with Attorney Harry Roque na yung hiningi mo sa kanyang samahan kanya sa PAGCOR. So hindi lang yun acquaintances. Maybe something is really between you. That's why I'm trying to understand whether Attorney Harry Roque was really telling the truth when he was asked the first time that you met. Ang sabi po niya is you met together in a I don't know, in a convention or in a para po doon sa mga solar business, no? So now you're telling me you met Mr. Attorney Harry Roque in a dinner and hindi kayo nag-usap or wala kayo napag-usapan? Nung first, Mr. Chair, nung first meet po namin, ang pagkakaalam ko wala po. Baka possible po, ang kausap niya po yung ninong ko po. Okay. But then again, tanungin kita. Sabi mo kanina, you were at this point in time, you were probably, let's keep 2022, you're probably around 19, 20. You're 22 years old. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Pwede mo ba sa akin malaman kung ano po yung alam nyo sa solar business, sa energy? Hindi po ako yung mismong may alam po sa solar business po. So bakit kayo nag-meet kung wala kang alam sa solar business?
Again po, yung ninong ko po, hindi po siya marunong mag-Tagalog, hindi po siya po marunong mag-English. Alright. Pero ang sabi po, ni Mr. Harry Roque ay nag-meet kayo sa isang convention and not sa dinner. No? But be that as it may, just want to find out really the first meeting between you and Harry Roque and representing your ninong. Anong nangyari po? Anong company po ito nire-represent ng yung ninong nung nag-meet kayo? Bali, ang pagkakaalam ko wala pa po. Parang first meet po is parang pakilala po ang alam ko po. Yeah, pero at least hindi niya kayo imi-meet kung wala siyang interest o wala siyang mag-engage into business, hindi ho ba? By that nung time na yon, Mr. Chair, hindi po yata ako hindi po ako yung naging translator nung time na yan. So, Ha? hindi. So anong ginagawa mo doon? Bali po, nung time na yon, I think galing ako somewhere, tapos sumunod lang po ako nung time na yun kung hindi po ako nagkakamali. Sumunod ka lang. Nung time na yun, Mr. Chair, bali siguro other place po ako galing nung time na yun.